Ang metalikong tunog ng susi sa seradura ay musika sa pandinig ni Daniel. Pagod siya mula sa 3 araw na business trip sa Cebu, ngunit ang pag-asang masisilayan ang namangiti ng kanyang asawa ay sapat na para pawiin ang lahat ng bigat sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng kanilang bahay sa isang eksklusibong village sa Alabang, iniingatang hindi makalikha ng ingay. Nais niyang sorpresahin si Michelle. Nais niyang makita kung paano magliliwanag ang mukha nito sa sandaling mapagtantong umuwi siya isang araw nang mas maaga sa inaasan. Matagumpay ang bihe, napirmahan ang kontrata sa isang malaking proyekto. At ngayon, ang tanging gusto na lang niya ay yakapin ang kanyang asawang 8 buwan ng nagdadalang tao at damhin ang pagsipa ng kanilang anak sa kanyang palad. Ngunit ang narinig niya pagkasara ng pinto ay nagpatigil sa dugo sa kanyang mga ugat. Akala mo ba tanga ako, Michelle? Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga ginagawa mo? Ang boses ng kanyang ina, si Consuelo. Ang tinig na yon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, parang latigong humahampas sa hangin. Nabitiwan ni Daniel ang kanyang leather na maleta. Sa sahig ng entrada, ang puso niya'y biglang kumabog ng napakabilis. Hindi iyon ang normal na tono ng kanyang ina. Iyon ang tono na ginagamit ni Consuelo kapag nais nitong may sirain isang reputasyon, isang relasyon, isang kaluluwa. Mama Consuelo, pakiusap po. Wala po akong ginagawang masama. Ang boses ni Michelle ay nanginginig basag. Isang bagay sa kalooban ni Daniel, ang tila na biyak nang marinig iyon. Nilakbay niya ang pasilyo ng malalaking hakbang, sinusundan ang tunog ng mga boses. Mula sa itaas na palapag isang pinto, ang bahagyang bumukas. Si Luz Viminda o Luz ang kanilang kasambahay, na 6 na buwan pa lang sa kanila, ay sumisilip sa siwang ang mga matay ng lalaki sa takot. Nang makita siya nito, itinakip ni Luz ang kamay sa bibig na para bang may gusto itong isigaw, ngunit hindi magawa. Ang reaksyong yon ay nagsabi ng lahat. Hindi ito ang unang pagkakataon. May nasaksihan na si Luz noon at wala siyang nagawa dahil ano nga ba ang magagawa ng isang kasambahay laban sa ina ng kanyang amo. Pagdating ni Daniel sa bukana ng sala, ang eksenang tumambad sa kanya ay tila humugot sa lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Nakalupasay sa mamahaling sofa, si Michelle ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang malaki at bilog ng tiyan. Basa ang kanyang mukha sa luha. Ang suot niyang puting maternity dress ay gusot na tila ba kanina pa siya naroroon, tiniis ang lahat. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata, ngunit ang tunay na dumurog sa puso ni Daniel ay ang malaking basang mantsa sa harapan ng damit nito. Tubig. May nagbuhos ng tubig sa kanya. At sa kanyang harapan, nakatayo na parang isang hukom na naghahatol ay si Consuelo. Matikas ang tindig nito, hawak ang isang basong walang laman. Ang perlas na kwintas sa leeg nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag na pumapasok mula sa malalapad na bintana, ngunit walang bahid ng karangyaan sa sandaling iyon. Tanging purong kalupitan lamang. Inakala mo bang nailinlang mo ang anak ko sa pagbubuntis mong iyan? Idinura ni Consuelo ang mga salita na puno ng lason. Akala mo ba na siguro mo na ang lugar mo sa pamilyang ito? Ikaw. Isang hamak na titser mula sa probinsya na hindi alam kung paano gamitin ang tamang kubyertos sa isang hapunan, na halos hindi makabuo ng isang towid na pangungusap sa Ingles, Mama. Ang salita ay lumabas mula sa bibig ni Daniel na parang isang kulog. Sabay silang napalingon. Nagitla si Consuelo at ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng sala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang iglap bago niya muling naisuot ang kanyang maskara ng pagiging kalmado. Humagulgol ng malakas si Michelle nang makita siya itinakip ang mga kamay sa muka. At doon napansin ni Daniel ang isa pang bagay. May mga pulang marka sa pulso ni Michelle, mga marka ng daliri, na tila hinawakan siya ng sobrang higpit. Daniel,
Umuwi ka ng maaga. Nagsimulang magsalita si Consuelo, ngunit hindi maalis ni Daniel ang kanyang mga mata sa eksena. Ang kanyang asawa nagdadalang tao sa kanilang panganay, basa nanginginig na sasaktan. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa, matapos mamatay ang kanyang ama, ay may ekspresyong hindi pa niya nakikita na nakatutok sa ibang tao sa kanyang harapan. Ngunit nakita na yon ni Luz, at base sa lagim sa mga mata ng kasambahay, nakita na niya yon ng maraming beses. Anong nangyayari dito, tanong niya. Bawat hakbang papasok sa sala ay sinusukat kontrolado, ngunit ang galit ay nagsisimula nang kumulo sa ilalim ng kanyang pagtitimpi. At bakit basa ang asawa ko? Daniel anak, agad na nagbago ang tono ni Consuelo. Isang ngiti ang sumilay na napakabilis para maging totoo. Napakagandang sorpresa. Isang aksidente lang. Nagulat si Michelle sa pagdating ko at natapunan niya ng tubig ang sarili niya. Ako'y, huwag kang magsinungaling sa akin. Ang sigaw ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa mga pader na tila nagpayanig maging sa mga salamin ng bintana. Ang ngiti ni Consuelo ay naglaho na parang usok. Mula sa pasilyo nakarinig si Daniel ng isang nanginginig na buntong hininga mula kay Luz. Mga taon ng pananahimik. Mga taon ng panunood sa mabait na dalaga na unti-unting sinisira. At sa wakas, may isang taong nakakita sa katotohanan. Sinubukang tumayo ni Michelle mula sa sofa, ngunit nahirapan siya dahil sa kanyang malaking tiyan. Agad na lumapit si Daniel sa kanya, tinulungan siya ng may matatag, ngunit magiliw na mga kamay. At doon niya naramdaman. Nanginginig si Michelle nang husto ang buong katawan ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Lumapit si Daniel sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay at nakita nang malapitan ang mga pulang marka sa kanyang pulso. Tumingin siya kay Michelle pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, isang malamig na apoy ang nag-aalab sa mga ito. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Consuelo na ngayon ay namumutla na. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lang ay ang pangit na katotohanan na nakatambad sa kanilang lahat. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Nakita ko ang baso sa kamay mo. Nakita ko ang mga marka sa pulso niya. At narinig ko ang bawat salitang malason na sinabi mo. Humakbang siya palapit, ang bawat galaw ay nagbabanta. Ngayon, sabihin mo sa akin ulit na isa lang itong aksidente. Hinarap niya si Consuelo, hindi pinapansin ang mga bubog ng basag na baso sa sahig sa pagitan nila. Ang pagmamahal at respeto na naramdaman niya para sa kanyang ina sa buong buhay niya ay biglang natabunan ng isang bagong damdamin, isang mabangis na pangangailangang protektahan ang kanyang sariling pamilya. Tinitigan niya ang ina ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang takot sa mga mata nito. Huwag ulit niya, ang bawat salita ay mabigat at may diin kang magsinungaling sa akin. Ang katahimikan sa sala ay mabigat at halos nakakabingi. Tanging ang mahinang paghikbi ni Michelle ang maririnig at ang tunog ng sariling paghinga ni Daniel na mabilis at malalim. Nakatayo si Consuelo na tila isang estatwang nagyelo. Ang mukha ay namumutla sa ilalim ng mamahaling kolorete. Ang mga salita ni Daniel ay nakabitin sa hangin, isang paratang na hindi niya kayang itanggi. Luz, ang tawag ni Daniel, ay matigas at may awtoridad. Hindi niya inalis ang kanyang nanlilisik na tingin kay Consuelo. Halika dito. Narinig niya ang nag-aatubiling mga hakbang ng kasambahay mula sa pasilyo. Lumitaw si Luz sa bukana ng sala, ang mga kamay ay magkadikit sa harap ng kanyang palda, ang ulo ay nakayuko. 50 taong gulang na si Luz, isang byuda na nagpapalaki sa kanyang nag-iisang anak na babae, isang dalaga na kaedad ni Michelle. At sa mga mata nito,
Nakita ni Daniel ang parehong takot at awa. Saksi ka ba sa nangyari dito ngayon? Tanong ni Daniel. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Tumingin si Luz kay Consuelo na pinukol siya ng isang tingin na nangangako ng kapahamakan. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Luz kay Michelle. Basta nanginginig wasak at isang bagay sa loob ng matandang babae ang nagpasya. Tama na. Opo, Sir Daniel, sabi niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Nakita ko po ang lahat. Sabihin mo sa akin, utos ni Daniel. Huminga ng malalim si Luz. Dumating po si Ma'am Consuelo pagkatapos ninyong tumawag kanina para sabihing pauwi na kayo. Nasa baby room po si Ma'am Michelle, inaayos ang mga bagong damit ng bata. Umakyat po si Ma'am Consuelo at sinimulan niyang sigawan si Ma'am Michelle. Sinabi niya na masyado daw pong magastos si Ma'am Michelle na sinasamantala lang daw po kayo. Nag-atubili si Luz. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ano pa, Luz? Giit ni Daniel. Kailangan niyang marinig ang lahat. Napalunok si Luz at ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Sinabi po niyang baka ipanganak na may problema ang bata dahil pinaparusahan daw ng Diyos ang mga nag-aasawa dahil sa pera. Sinabi po niya na ang bata ay magiging kasing bobo ng ina niya. Humagulgol si Luz at kapag nakita niyo raw po na ang anak niyo ay may dugong mahirap, pagsisisihan niyo raw pong pinakasalan niyo si Ma'am Michelle. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Daniel. Dugong mahirap. Ang kanyang anak. Ang kanyang hindi pa naisisilang na anak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Consuelo na ngayon ay nanginginig na. Totoo ba yun? Tanong niya. Ang boses ay mapanganib na mahinahon. Sinabi mo na ang anak ko ay may dugong mahirap. Daniel, nag-e-exaggerate lang ang katulong na iyan. Hindi ko sinabi ng ganoon. Pagtatanggol ni Consuelo sa sarili. Hindi. Isang hakbang ang ginawa ni Daniel palapit sa ina at sa unang pagkakataon sa buhay niya, umatras si Consuelo Mendez mula sa sarili niyang anak. Hindi ka na magsisinungaling. Hindi ka na mamanipula. Hindi mo na gagawing misunderstanding ang mga makamandag mong salita. Dahil narinig ni Luz at si Michelle. Tumingin siya sa asawa niya na nakatakip pa rin ang muka. Si Michelle, tiniis niya lahat ng ito. Lumuhod si Daniel sa harap ni Michelle. Gaano na katagal, mahal? Tanong niya. Ang boses ay basag. Gaano na katagal niyang ginagawa ito sa'yo kapag wala ako? Hindi sumagot si Michelle, lalo lang itong umiyak. Gaano na katagal? Ang sigaw ni Daniel ay nagpatalon sa lahat. Sa tuwing aalis ka. Sa wakas ay sumagot si Michelle, ang boses ay sinulid na lang. Sa tuwing aalis ka para magtrabaho, dumarating siya. Minsan ilang minuto lang, minsan ilang oras. Palaging may puna, palaging may pintas. Palaging pinapaalala sa akin na hindi ako sapat para sa'yo. Naiiwan mo ako. Nagagawin niya ang lahat para iwan mo ako. Iniangat ni Michelle ang kanyang mukha at ang mga matang minamahal ni Daniel ay puno ng sakit na halos ikawasak niya. Sinabi niya na kapag ipinanganak na ang anak natin, papatunayan niya sa'yo na isa akong incompetent na ina. Nakukumbinsihin kanyang kunin ang custody, na makikita mo raw na mas kaya niyang palakihin ang anak mo kaysa sa akin, na mag-isa akong maiiwan, walang asawa, walang anak, walang-wala. At yun daw ang nararapat sa akin dahil sumiksik ako sa isang pamilyang hindi ko kalbel. Humagulgol ng malakas si Luz, tinakpan ng bibig. At si Daniel, naramdaman niya ang sariling luha na dumadaloy sa kanyang pisngi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Diyos ko, bulong niya. Diyos ko, Michelle, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tiniis ito ng mag-isa? Dahil nanay mo siya, simpleng sagot ni Michelle. Dahil siya ang nag-isang nagpalaki sa'yo. Dahil mahal mo siya. At ayokong maging dahilan ng pag-aaway ninyo. Ayokong kailanganin mong pumili. Pero nakapili na ako. Tumayo si Daniel at humarap kay Consuelo. Ang nakita ni Consuelo sa mukha ng kanyang anak ay nagpabura sa lahat ng kulay sa kanyang mukha.
Pinili ko siya noong araw na inalok ko siyang magpakasal. Pinili ko siya noong araw na nalaman kong magiging ama ako. At pinipili ko siya ngayon ng tuluyan. Naglakad si Daniel hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo niya sa kanyang ina. Sinabi mo na ang anak ko ay may dugong mahirap. Sabi niya ang bawat salita ay mabagal kontrolado, nakamamatay. Sinabi mo na ang babaeng mahal ko ay incompetent. 3 oras mong sinira ang ina ng anak ko habang siya ay mag-isa at walang kalaban-laban. Binuhusan mo siya ng tubig. Nag-iwan ka ng marka sa kanyang mga pulso. Sinubukang magsalita ni Consuelo, ngunit itinaas ni Daniel ang kanyang kamay. Minahal kita buong buhay ko, iginagalang kita. Sinunod kita. Pero ngayon, Mama, lumampas ka sa isang linyang wala nang balikan. Daniel, hindi mo naiintindihan. May 10 segundo ka para umalis sa bahay ko. Sabi niya, ang boses ay malamig na tila galing sa isang estranghero. 10 segundo bago ako tumawag ng pulis at mag-file ng reklamo para sa pananakit sa isang buntis. Hindi mo gagawin yan sa sarili mong ina. Gagawin ko para sa asawa ko. Gagawin ko para sa anak ko. Dahil sila ang pamilya ko ngayon. Huminto siya at ang mga susunod na salita ay mas mabigat kaysa sa anumang nasabi niya sa buong buhay niya. At ikaw, hindi ka na welcome malapit sa kanila. Ang orasan sa dingding ay tila tumiktak ng napakabagal. 1, 2, 3. Tumingin si Consuelo kay Luz na umiwas ng tingin. Tumingin siya kay Michelle na nakayakap sa sarili. Tumingin siya sa kanyang anak na isang estranghero na may pamilyar na mga mata. Magsisisi ka rito, sabi ni Consuelo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kapag iniwan ka niya, kapag kinuha niya ang kalahati ng lahat ng pag-aari mo, kapag napatunayan niyang tama ako. Labas. Ang sigaw ni Daniel ay nagpayanig sa mga chandelier. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko, nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Consuelo ang kanyang mamahaling bag mula sa sofa. Naglakad siya patungo sa pinto, tuwid ang likod, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad. Sa may pintuan humarap siya sa huling pagkakataon. Hindi kanya kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Tumingin si Daniel kay Michelle na nanginginig sa sofa. Tumingin siya sa mga pulang marka sa pulso nito. Tumingin siya sa tiyan kung saan lumalaki ang kanyang anak. Salamat sa Diyos, sagot niya dahil ang pagmamahal niya hindi nananakit. Nang magsara ang pinto, ang katahimikang naiwan ay mabigat at puno ng hindi masabing mga emosyon. Tumakbo si Luz sa kusina at bumalik na may dalang mga tuwalya. Si Daniel naman lumapit sa kanyang asawa. Nang makita niya ang isang nakabukas na maleta sa tabi ng aparador, puno ng mga damit ni Michelle, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Aalis ka sana, bulong niya, ang boses ay puno ng sakit. Tumingin si Michelle sa kanya pagkatapos ay sa maleta at pagkatapos ay sa pintong kalalabas lang ni Consuelo. Hindi ko na alam. Daniel, sagot niya, ang pagod ay malinaw sa kanyang boses. Hindi ko na alam kung ano ang kaya kong tiisin. Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit. Hindi niya napagtanto kung gaano kalapit siya sa pagkawala ng lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Ang pagpili ay ginawa na niya. Ngunit ngayon, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang laban para muling buuin ang tiwala, pagalingin ang mga sugat at tiyaking ang kanilang tahanan ay magiging isang tunay na kanlungan, hindi isang larangan ng digmaan. Si Luz ang bumasag sa katahimikan. Maghahanda po ako ng maligamgam na tubig at damit para kay Ma'am Michelle. Sabi niya ng marahan ng boses ay puno ng pag-aalala bago mabilis na umakyat sa itaas. Naiwan silang dalawa ni Daniel sa sala na papaligiran ng mga bubog mula sa basag na baso at ng bigat ng mga pangyayaring naganap. Lumuhod si Daniel sa harap ni Michelle at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay, iniingatan ang mga namumulang marka
sa pulso nito. Patawarin mo ako. Bulong niya ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita, dahil hindi kita naprotektahan, dahil hinayaan kong mangyari ito. Hindi mo alam, sagot ni Michelle, ang boses ay mahina pa rin. Dapat nalaman ko. Pinindot ni Daniel ang kanyang noo sa mga kamay ni Michelle. Dapat nakita ko ang mga senyales, ang pananahimik mo tuwing pagkatapos ng pagbisita niya, ang pag-iyak mo sa banyo, ang takot mong gumastos ng pera kahit sinasabi kong pera natin yon. Bakit, Michelle? Bakit tiniis mo ang lahat ng ito nang mag-isa? Umiling si Michelle, ang mga luha ay muling dumaloy. Dahil tama ako, Daniel, pinapili kita. At ayokong makita kang nasasaktan sa pagpiling iyon. Mas nasasaktan ako ngayon, sabi niya, dahil nakikita kong nasasaktan ka. Itinuro niya ang nakabukas na maleta sa gilid. Aalis ka na ba talaga? Nag-iwas ng tingin si Michelle. Nag-empake ako kaninang umaga. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, na magiging pabigat lang ako sa'yo, nasisirain ko ang pangalan mo, na ang anak natin. Naisip ko baka tama siya. Baka mas mabuti kung aalis na lang ako para matahimik na kayo. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Daniel. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay dinala sa puntong mas gugustuhin pa niyang umalis kaysa manatili sa sarili niyang tahanan. Hinding-hindi ka aalis, sabi niya ng may diin. Ito ang bahay mo. Hindi ka pabigat. At ang anak natin, siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Niyakap niya ito at sa pagkakataong ito, yumakap pabalik si Michelle. Ang mga hikbi ay yumanig sa kanyang buong katawan. Kinabukasan sinubukan ni Daniel na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang normal ay nabasag na at hindi na maibabalik pa. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na payapa. Ito ay puno ng tensyon. Si Michelle ay halos hindi lumabas ng kanilang silid. Si Daniel naman ay nagtatrabaho mula sa bahay, ayaw iwanan ng asawa. Sa kalagitnaan ng umaga, habang nasa kanyang home office, nag-vibrate ang kanyang cellphone. 1 beses, 2 beses, 3 beses, 10 magkakasunod na beses. Kinuha niya ito at nanikip ang kanyang dibdib. 15 mensahe mula kay Consuelo, lahat ay ipinadala sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng madaling araw. Sinimulan niyang basahin ang una. Ang bawat salita ay purong lason. Daniel, ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Minamanipula ka ng babaeng iyan. Hindi mo ba nakikita? Kahiya-hiya ang ama mo kung nakikita kanyang mas pinili mo ang isang estranghera kaysa sa sarili mong ina. Kapag iniwan ka niya at iiwan ka niya, huwag kang lalapit sa akin. Binalaan kita. At ang huli ipinadala 5:14 ng umaga. Nakausap ko na si Dr. Mauricio. Sabi niya, maaari kong questionin ang paternity ng bata kung may makatwirang hinala. Para lang malaman mo na may mga pagpipilian ako. Sumabog ang galit sa dibdib ni Daniel na parang bulkan. Questionin ang paternity. Ang sarili niyang ina ay nagbabantang tanungin kung anak niya ang dinadala ni Michelle. Isang bagong antas ng kabuktutan na hindi niya akalaing posible. Pumasok si Michelle. Sa opisina may dalang 1 tasa ng kape. Ano yan, tanong niya, nakita ang ekspresyon sa mukha ni Daniel. Ayaw sana niyang ipakita. Ayaw na niyang magdagdag pa ng lason sa puso nitong sugatan na. Ngunit nangako siyang wala ng lihim. Ipinakita niya ang cellphone sa kanya. Ang tunog na lumabas kay Michelle ay hindi makatao. Isang daing ng sakit na napakalalim, na tila nagmula sa kanyang kaluluwa. Itinakip niya ang mga kamay sa bibig, ang mga mata ay nanlaki sa ganap na pagkabigla. Sinasabi niya na hindi sayo ang bata. Ang boses niya ay napakapino na halos hindi marinig. Naniloko kita. Hindi niya gagawin yon, sabi ni Daniel. Nagda-dial na ng 1 numero. Dahil tatapusin ko ito, ngayon din. Sinong tinatawagan mo? Ang abogado ko. Si Francis.
Hindi pa 9:00 ng umaga, ngunit sinagot ni Attorney Francis Campos sa ikatlong ring. 15 taon ng pagkakaibigan ay may mga pribilehiyo. Daniel, anong nangyari ang aga mo yata? Francis, kailangan kong may gawin ka para sa akin. Ngayon na. Ang tono ni Daniel ay nagpaalerto sa abogado. Kailangan ko ng restraining order laban sa nanay ko. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, si Tita Consuelo. Anong ginawa niya? Tumingin si Daniel kay Michelle na nakaupo sa gilid ng kanyang mesa, nakayakap sa tiyan, marahang umuuga na parang isang batang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sinaktan niya ang buntis kong asawa kahapon. Binuhusan ng tubig, nag-iwan ng marka sa pulso, 3 oras siyang hinamak habang nasa biyahe ako. At ngayon, nagbabanta siyang questionin ang paternity ng anak ko. Diyos ko, saglit na natahimik si Francis. Daniel, hindi ko alam na ganyan nakalala. Walang nakakaalam, sagot ni Daniel, dahil isa akong duwag na nagkunwaring hindi nakikita ang mga nangyayari. Okay, huminga ka. Kailangan ko ng lahat ng dokumentasyon, mga litrato ng marka, kung nakikita pa mga testigo, mga text message na ipinadala niya. Lahat. Makukuha mo lahat iyan. Pwede ka bang pumunta dito ngayon? Nasa daan na ako. Nang ibaba ni Daniel ang telepono, umiiyak na naman si Michelle. Habang pinapatahan niya ito, may biglang naalala si Michelle, isang alaalang sinubukan niyang ibaon sa limot. Daniel, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May isa pa. Isang bagay na hindi ko sinabi kahit kanino. Ano iyon, mahal? Mga 1 buwan na ang nakalipas. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. Dumating si Mama Consuelo para mag-almusal. Nagtalo kami. Hindi ko na matandaan kung tungkol saan, pero sumisigaw na siya. Sinubukan kong umalis, pumunta sa kusina, pero sinundan niya ako. Nahilo ako, natalisod, at tumama ang ulo ko sa kanto ng mesa. Nawalan ako ng malay. Nanigas si Daniel. Ano, tumama ang ulo mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil paggising ko nandyan si Luz, binubuhusan ako ng tubig sa mukha ni mama mo. Sabi niya, nahimatay lang daw ako dahil sa stress. Normal daw sa buntis. At binalaan niya ako. Sinabi niya na kapag sinabi ko sa'yo, kukumbinsihin ka niyang nag-iimbento lang ako para makuha ang atensyon mo. Na ipapasok ka niya ako sa isang mental hospital. Na ang mga buntis na may psychotic episodes ay automatikong nawawalan ng custody sa anak. Ang bawat salita ay nagdagdag sa bigat na nararamdaman ni Daniel. Ang kanyang ina ay hindi lang malupit. Siya ay sistematiko. Kinakalkula, halimaw. Nagpatingin ka ba sa doktor pagkatapos noon? Umiling si Michelle. Magpapatingin ka ngayon, sabi ni Daniel. Kinukuha na ang cellphone. Tatawagan ko si Dr. Camille. Ngayon din. Pero Daniel, 1 buwan na ang nakalipas. Wala akong pakialam. Tumama ang ulo mo. Nawalan ka ng malay. At 8 buwan kang buntis. Kailangan kang masuri. Sinagot ni Dr. Camille Santos sa ikalawang ring. Nang ipaliwanag ni Daniel ang sitwasyon kabilang ang tungkol sa pananakit kahapon at ang pagkahimatay noong 1 buwan, naging seryoso at madalian ang boses ng doktora. Dalhin mo siya dito ngayon din, Daniel. Isisingit ko kayo. Kailangan ko siyang makita. Habang papunta sila sa klinika, hawak ni Daniel ang kamay ni Michelle. Ang bawat kilometrong tinatakbo nila ay tila naglalapit sa kanila sa isang katotohanang pareho nilang kinatatakutan. Ang mga sugat na idinulot ni Consuelo ay hindi lang sa balat. Ang mga ito ay mas malalim, mas nakatago at posibleng mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Ang klinika ni Dr. Camille Santos ay isang modernong gusali na may salaming pader at interior na idinisenyo para maging kalmado at nakaka-relax. Ngunit para kina Daniel at Michelle, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng panganib. Dito nila ginawa ang lahat ng prenatal check-up ni Michelle, mga panahong puno ng kagalakan
at pag-asa. Ngayon, ang pagbabalik nila ay nababalot ng takot at kawalan ng katiyakan. Agad silang pinapasok ng doktora, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 40, may mabait na mga mata, ngunit matatag na tindig. Iniwan muna ni Daniel si Michelle sa loob ng examination room. 10 minuto siyang naghintay sa labas, ngunit para sa kanya iyon ay parang ilang oras. Ang bawat segundong lumilipas ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, sinenyasan siya ni Dr. Camille na pumasok. Nakahiga si Michelle sa examination bed, nakalatag na ang malamig na gel sa kanyang tiyan para sa ultrasound. Sa mga mata ng doktora, may isang bagay na hindi lubos na maintindihan ni Daniel, isang halo ng profesional na pag-aalala at personal na galit. Mabuti ang lagay ng baby agad na sinabi ni Dr. Camille at naramdaman ni Daniel na halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa ginhawa. Malakas ang tibok ng puso, tama ang paglaki para sa kanyang edad at maganda ang posisyon. Pero tanong ni Daniel dahil alam niyang may kasunod. Tumingin ng diretso ang doktora kay Daniel at ang galit na nakatago sa likod ng kanyang profesional na kilos ay lumabas. Pero si Michelle ay may mataas na presyo ng dugo, mapanganib na mataas. At nagpapakita siya ng mga senyales ng matinding stress na maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Huminga siya ng malalim. Mr. Mendez, 8 buwan ko ng pasyente si Michelle. Sa mga unang buwan masaya siya malusog at nagliliwanag. Ngunit sa mga huling konsultasyon, napansin ko ang unti-unting paghina niya. Pagbaba ng timbang gayong, dapat ay tumataas ito. Malalalim na eye bags, mga senyales ng insomnia. At ngayon mga marka ng pisikal na pananakit. Nag-cross siya ng mga braso. Magiging prangka ako. Kung hindi magbabago ang sitwasyon sa inyong tahanan, irerekomenda kong i-admit siya sa ospital hanggang sa manganak. Dahil kung patuloy na sasailalim si Michelle, sa ganitong antas ng stress, may panganib tayo ng premature na panganganak. Pre-eclampsia o mas malala pa. Ang katahimikang sumunod ay kasing bigat ng tingga. Gaano kalala pinilit ni Daniel na ilabas ang mga salita. Kasing lala ng pagkawala ng sanggol, Mr. Mendez. Sagot ni Dr. Camille, ang bawat salita ay tumpak at walang paligoy-ligoy. Ang matinding stress sa isang buntis ay maaaring magkaroon ng nakamamatay na mga kahihinatnan. Humagulgol si Michelle, itinago ang mukha sa kanyang mga kamay. Naramdaman ni Daniel na gumuho ang buong mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang ina ay hindi lang hinahamak ang kanyang asawa. Literal niyang inilalagay sa panganib ang buhay ng kanyang sariling apo. Hindi na siya lalapit pa sa nanay ko. Sabi ni Daniel, ang boses ay matigas na parang bakal, kahit kailan. At kung kinakailangan ibebenta ko ang bahay at lilipat kami sa ibang probinsya sa ibang bansa, kahit saan, kung saan magkakaroon ng kapayapaan si Michelle. Tumango si Dr. Camille. Simula iyan. Pero kailangan din ni Michelle ng psychological counseling. Ang trauma ay hindi basta-basta nawawala, kahit wala na ang nang-aabuso. Tumingin siya kay Michelle nang may mas malambot na ekspresyon. Mahal, ibibigay ko sa iyo ang contact number ng isang psychologist na dalubhasa sa mga buntis. At gusto kitang makita 2 beses sa 1 linggo mula ngayon. Kailangan kong subaybayan ng mabuti ang presyon mo. Paglabas nila ng klinika, tahimik si Michelle. Nagmamaneho si Daniel gamit ang isang kamay. Ang isa ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng asawa. Muntik ko nang mawala ang anak natin sa wakas, ay sabi ni Michelle, ang boses ay walang laman. Dahil sa kanya, muntik ko nang mawala ang lahat. Pero hindi mo nawala, sagot ni Daniel, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. At hindi mo mawawala. Dahil gagawin ko ang lahat, Michelle. Lahat para mapanatiling ligtas kayo. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Francis. Daniel, nakuha ko na ang temporary restraining order. Hindi pwedeng lumapit si Consuelo sa loob ng 200 metro mula kay Michelle o sa bahay ninyo. Epektibo ito sa loob ng 30 araw habang inihahanda natin ang buong kaso. Salamat, Francis. Pero may isang bagay kang kailangang malaman, sabi ng abogado.
Tumawag si Tita Consuelo sa opisina ko 10 minuto na ang nakalipas. Sinabi niyang idedemanda niya si Michelle para sa parental alienation. Hindi pa nga naipapanganak ang bata. Alam ko, katawa-tawa. Pero nakikipag-usap na siya sa ibang mga abogado. Sinusubukan niyang bumuo ng isang kaso. Daniel, ang nanay mo ay hindi basta-basta susuko. Tiningnan ni Daniel si Michelle na narinig ang lahat sa pamamagitan ng speakerphone. Ang mukha nito ay parang papel sa putla. Kung gayon haharapin natin ang digmaan, sabi ni Daniel. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mananalo kami. Pagdating nila sa bahay, may nakasuksok na isang sobre sa kanilang pintuan. Sa loob, isang larawan. Kuha ito ni Michelle mula sa malayo sa pamamagitan ng bintana ng klinika. At sa likod isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Consuelo, tumatakbo sa doktor para itago ang ebidensya matalino. Pero hindi ito gagana. Nabitiwan ni Michelle ang litrato. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nasalo siya ni Daniel bago siya bumagsak. Habang hawak niya ang nanginginig na katawan ng kanyang asawa, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang isipan. Hindi lang sila sinungalingan o hinamak. Sinusundan sila. Pinagmamasdan. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula. Matagal na pala silang nasa gitna nito. At si Consuelo ay hindi lang galit. Siya ay obsesyonado at mapanganib. Ang litrato ay nahulog sa sahig na parang isang tuyong dahon, ngunit ang bigat nito ay parang tingga. Sinapo ni Daniel si Michelle. Bago ito tuluyang bumagsak, hinawakan ang mga braso nito habang nanginginig ang mga binti. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nakatitig sa larawan siya mismo na pumapasok sa klinika kinunan mula sa malayo, gamit ang isang mapang-abusong zoom lens na nahuli pati ang pagod na ekspresyon sa kanyang mukha. Nandoon siya, bulong ni Michelle, ang boses ay sinulid na lang. Sinundan niya tayo. Pinapanood niya tayo. Luz, sigaw ni Daniel habang hawak pa rin si Michelle. Luz, halika rito, tumatakbong lumitaw ang kasambahay mula sa kusina, pinupunasan ang mga kamay sa kanyang apron. Nang makita niya si Michelle na halos himatayin muli, namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, anong nangyari? Dalhin mo siya sa kwarto. Ngayon din utos ni Daniel. At isara mo ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Hindi na nagtanong si Luz. Marahan niyang inalalayan si Michelle papasok. Naiwan si Daniel na nakatayo sa may pintuan, hawak ang litrato na parang isang makamandag na ahas. Ang kanyang ina ay hindi lang lumabag sa restraining order. Ginawa niya itong isang laro, isang paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang mensahe ay malinaw. Kahit saan kayo magpunta, abot kamay ko kayo. Walang lugar na ligtas para sa inyo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Francis. Nilabag niya ang restraining order, sabi niya sa sandaling sumagot ang abogado. Sinundan niya kami sa klinika. Nag-iwan siya ng litrato sa pintuan ng bahay na may kasamang banta. Huwag mong hawakan ang kahit ano agad. Nasagot ni Francis. Magpapadala ako ng tao dyan para kolektahin yan bilang ebidensya. At hihiling ako ng mas mahigpit na order. Harassment na yan, Daniel. Stalking. Nahuhumaling na siya. Napasabunot si Daniel sa kanyang buhok. Nararamdaman ang desperasyon na sumisikip sa kanyang dibdib. Hindi siya titigil, Francis. Hindi hanggang makuha niya ang gusto niya. At ano ang gusto niya? Tumingin si Daniel sa loob ng bahay kung saan malamang ay nakasiksik si Michelle sa kama. Yakap ang kanyang tiyan, sinusubukang protektahan ang kanilang anak mula sa isang banta na wala man lang pisikal na anyo. Gusto niyang sirain si Michelle. Gusto niyang pagdudahan ko ang lahat. Gusto niyang bumalik ako sa kanya bilang ang masunuring anak na dati. Kung gayon, huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya, matatag na sabi ni Francis. Panatilihing ligtas si Michelle, idokumento ang lahat at hayaan mo akong gawin ang trabaho ko. Ngunit nang ibaba ni Daniel ang telepono, isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ang mga restraining order ay papel lamang. Ang mga papel
ay hindi kayang pigilan ng isang babaeng determinadong manira. Sa mga sumunod na araw ang kanilang tahanan ay naging isang kulungan. Isang magandang kulungan na may malalawak na bintana at lunti ang hardin, ngunit isang kulungan pa rin. Si Michelle ay tumangging lumabas. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat pagring ng telepono ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng pagkataranta. Sinimulan ni Consuelo ang kanyang kampanya ng paninira. Ang unang tawag ay kay Tita Mercedes, ang nakababatang kapatid ng yumaong ama ni Daniel. "Mercedes, kailangan ko ng tulong mo. Humihihikbing," sabi ni Consuelo sa telepono. Si Daniel, kinokontrol siya ni Michelle. Hindi niya ako pinapayagang makita. Nag-aalala ako baka may problema sa pag-iisip ang babaeng yon. Napaka-paranoid, napaka-emosyonal, at dinadamay niya ang anak ko. Hindi agad naniwala si Tita Mercedes, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang susunod na hakbang ni Consuelo ay mas pampubliko. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan si Pilar, isang kilalang socialite at marites ng kanilang alta sosyedad na sirkulo. Ibinigay ni Consuelo ang kanyang utos. Isang hapon, habang si Daniel ay nasa kanyang opisina at si Michelle ay sinusubukang matulog, may isang mamahaling SUV na huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas si Pilar, nakasuot ng designer na damit at malalaking salaming pang-araw at may hawak na cellphone. Itinutok niya ang kamera sa kanilang bahay at sinimulan ng isang Facebook Live. "Mga kaibigan, narito ako ngayon sa labas ng bahay ng aking pinakamamahal na kaibigan, si Consuelo Mendez." Simula ni Pilar, ang boses ay puno ng pekengawa. Ang kanyang nag-iisang anak na si Daniel ay nakatira dito kasama ang kanyang asawa. At sa loob ng maraming araw, ang kaawa-awa kong kaibigan ay pinagbabawalang makita ang sarili niyang anak at ang kanyang paparating na apo. Isang ina na isinakripisyo ang lahat, ngayon ay itinataboy na parang isang pulubi. Nagsimulang umiyak si Pilar para sa kamera. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay na yan, ngunit ipagdasal natin si Daniel. Ipagdasal natin na mabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan. At ipagdasal natin si Consuelo, isang ina, na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis. Ang video ay mabilis na kumalat. Ang mga komento ay bumuhos. "Kawawang Tita Consuelo. Sino ba yang asawa na yan? Gold digger siguro? Nakakahiya. Walang utang na loob na anak." Nalaman lang ni Daniel ang tungkol dito nang tawagan siya ng galit na si Francis. Agad niyang pinatay ang kanyang computer at tumakbo pababa, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Michelle ang video. Nakatayo siya sa bintana ng kanilang silid, nanonood, habang si Pilar ay nagpapatuloy sa kanyang palabas sa labas ng kanilang gate. Nang makita ni Daniel ang walang buhay na ekspresyon sa mukha ni Michelle, alam niyang nanalo na naman si Consuelo sa isang laban. "Hayaan mo sila," sabi ni Daniel, niyakap ang asawa mula sa likod. "Mga kasinungalingan lang iyan." Pero naniniwala sila, Daniel. Sagot ni Michelle, ang boses ay mahina. "Sa mundo ninyo ang kwento niya ang paniniwalaan nila. Ako lang ang hamak na tagalabas. Ang mga agaw, ang kontrabida." Kinabukasan ang paninira ay lumala. Isang social worker mula sa DSWD Department of Social Welfare and Development ang dumating sa kanilang pintuan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, may dalang clipboard at seryosong mukha. "Mr. Daniel Mendez?" tanong niya. "Ako nga po. Ako si Gieng Reyes mula sa DSWD. Nakatanggap kami ng isang kagyat na ulat tungkol sa isang posibleng kaso ng domestic abuse at illegal detention ng isang buntis sa address na ito." Naramdaman ni Daniel na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang ina ay hindi lang nagkalat ng tsismis, gumawa siya ng isang formal opisyal na akusasyon na maaaring magkaroon ng malubhang legal na kahihinatnan. Nag-file siya ng isang reklamo na nagpaparatang na si Daniel ay isang mapang-abusong asawa
na ikinukulong ang sarili niyang asawa. Kailangan kong makausap ang inyong asawa, sabi ni Geng Reyes, ang mga mata ay mapanuri, nang mag-isa. Ang hiling ng social worker ay tumama kay Daniel na parang isang malakas na sampal. Nang mag-isa, ulit niya sinusubukang kontrolin ang panginginig sa kanyang boses. Ang asawa ko po ay nasa maselang kondisyon. Ang anumang dagdag na stress ay maaring. Ginoo, putol ni Gengan Reyes, ang boses ay matatag, ngunit hindi walang simpatiya. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang makausap ng pribado. Bahagi ito ng protocol upang matiyak na malaya siyang makakapagsalita nang walang anumang panggigipit. Kung totoo ang sinasabi ninyo na wala kayong ginagawang masama, kung gayon wala kayong dapat ikabahala. Alam ni Daniel na wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay magmumukha lamang kumpirmasyon ng paratang. Tumango siya, ang panga ay naninigas sa pinipigilang galit. Tatawagin ko siya. Umakyat siya sa hagdanan, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Kumatok siya sa pinto ng kanilang silid. Mahal, may bisita tayo, mula sa DSWD. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Michelle ay puno ng pagkalito na agad, na naging takot nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Daniel. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa mahinang boses. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Michelle, ngunit pagkatapos ay isang bagay ang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang pagod, ngunit matatag na determinasyon. Sige, sabi ni Michelle. Haharapin ko siya. Magkasama silang bumaba. Si Michelle sa kanyang simpleng maternity dress ay tila marupok sa tabi ng matikas na presensya ni Gengan Reyes. Ngunit sa kanyang mga mata may apoy na hindi pa nakikita ni Daniel sa loob ng maraming linggo. Maari po ba tayong mag-usap sa sala? Tanong ni Gengan Reyes. Siyempre, sagot ni Daniel. Ngunit nang akma siyang susunod, itinaas ng social worker ang kanyang kamay. Kung maaari po, Ginoo, sa labas muna kayo. Sa hardin o sa inyong opisina. Titiyakin kong hindi ito magtatagal. Daniel, wag mo akong iwan. Pakiusap ni Michelle, ang mga mata ay nagsusumamo. Lumapit si Daniel, hinawakan ang mga kamay nito. Kailangan, mahal, pero nandito lang ako sa labas ng pinto. Sa pasilyo, hindi ako aalis. Nang isara ang pinto ng sala, sumandal si Daniel dito, ang puso niya'y dumadagundong. Narinig niya ang mga pira-pirasong usapan. Ginang Mendez, may nagulat na ikinukulong ka rito, labag sa iyong kalooban. Totoo po ba yon? Hindi po. Sagot ni Michelle, ang boses ay nanginginig sa simula. Nandito po ako dahil ito ang bahay ko. Ngunit sinasabi sa ulat na ilang araw ka nang hindi lumalabas, na pinagbabawalan kang makipag-ugnayan sa iyong mga kamag-anak. Isang sandali ng katahimikan, at pagkatapos, nagsimulang magsalita si Michelle. Sa una, pautal-utal. Pagkatapos, habang nagpapatuloy ang kanyang boses, ay nagkaroon ng lakas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat mapanirang salita, ang bawat pananakot, ang bawat pagpapahiyang ipinaranas sa kanya ni Consuelo. Ikinuwento niya ang tungkol sa ibinuhos na tubig, ang mga marka sa kanyang pulso, ang banta sa paternity ng kanyang anak, ang pagkahimatay, ang litratong iniwan sa kanilang pintuan. Sa labas, nakikinig si Daniel, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanya. Ang sakit at kahihiyang tiniis ng kanyang asawa nang mag-isa ngayon ay inilalantad sa isang estranghero. Pagkaraan ng halos 1 oras, bumukas ang pinto. Ang ekspresyon sa mukha ni Gengan Reyes ay ganap na nagbago. Ang propesyonal na neutralidad ay napalitan ng galit na hindi maitago. Ginoo, sabi niya kay Daniel, ang ulat na ito ay walang basehan, ngunit ang mga ikinuwento ng inyong asawa, kung mapapatunayan, ay malubhang kaso ng psychological abuse at harassment. Isusulat ko sa aking ulat na ang nagreklamo ay maaaring managot sa ilalim ng batas para sa malisyosong pag-file ng kaso. Nakahinga ng maluwag si Daniel. Nang umalis si Gengan Reyes, niyakap niya si Michelle ng mahigpit.
Napakatapang mo't bulong niya. Kinagabihan tumawag si Tita Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Daniel, nag-ayos ang ate mo ng isang family lunch bukas. Isang reconciliation lunch daw. Sinasabi niya sa lahat na darating kayo, na naayos na ang lahat at hihingi raw ng paumanhin si Michelle sa gulo na nagawa niya. Sumiklab ang galit ni Daniel. Ano, hindi kami pupunta. Alam ko, sabi ni Tita Mercedes, ngunit iyon ang patibong. Gumagawa siya ng isang salaysay. Kapag hindi kayo dumating, sasabihin niyang pinagbawalan ka ni Michelle na inilalayo ka niya sa pamilya, na iyon ang patunay ng parental alienation na isinasampa niya. Daniel, kailangan mong pumunta. Hinding-hindi ko ilalapit si Michelle sa kanya muli. Kung gayon pumunta ka ng mag-isa, giit ng kanyang tiyahin, at sa harap ng lahat, sabihin mo ang katotohanan. Huwag mo siyang hayaang kontrolin ang kwento. Ibinaba ni Daniel ang telepono at kinausap si Michelle. Pagkatapos niyang magpaliwanag, tiningnan siya ni Michelle nang may blankong ekspresyon. Pumunta ka. Simpleng sabi nito. Ano, hindi kita iiwan? Kailangan mong pumunta dahil kung hindi panalo na naman siya. Gagawin kanyang anak na kinokontrol at ako ang kontrabidang naglayo sa'yo sa pamilya mo. Si Luz ay nandito. Tatawagan ko rin ang nanay ko. Hihilingin kong pumunta siya rito. Kailangan ko rin ng kakampi. Kinabukasan nagmaneho si Daniel patungo sa bahay ni Tita Mercedes. Ang kanyang sikmura ay buhol-buhol. Pagpasok niya, tumamahimik ang lahat. 10 tao, mga pinsan tiyo, malalapit na kaibigan ng pamilya, lahat ay nakatingin sa kanya. At sa gitna nakaupo na parang reyna sa kanyang trono ay si Consuelo. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiti ng tagumpay. Daniel, mabutit dumating ka. Nasaan si Michelle? Nasa bahay. Sagot ni Daniel, ang boses ay malakas at malinaw. Kung saan siya ligtas mula sa'yo. Nag-alinlangan ang nangiti ni Consuelo. Daniel, anak, hindi natin kailangan ng eksena. Nag-usap na tayo, hindi ba nagkaintindihan na tayo? Hindi tayo nagkaintindihan. Putol ni Daniel, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. At nandito ako ngayon para malaman ninyong lahat kung ano talaga ang nangyari. Namutla si Consuelo. Daniel, huwag mong gawin ito. Sinaktan ng nanay ko ang buntis kong asawa. Sabi ni Daniel, humarap sa buong silid. Binuhusan niya ng tubig. Nag-iwan ng mga pasa sa kanyang pulso. 3 oras siyang hinamak habang nasa biyahe ako. Nagbanta siyang questionin ang paternity ng anak ko. Nag-file siya ng pekeng reklamo sa DSWD. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Mga tinging nagtataka at nagugulat. Hindi yan totoo. Tumayo si Consuelo, ang boses ay matinis sa galit. Minamanipula siya. Ipinasok ni Michelle ang mga ideyang yan sa ulo niya. Sa sobrang galit, itinaas ni Consuelo ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Daniel dahil sa kawalang galang. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang kamay ang humarang dito. Si Tita Mercedes. Mabilis ang kanyang kilos. Hinawakan niya ang kamay ni Consuelo at sa isang nakakagulat na galaw, siya ang sumampal ng malakas sa kanyang hipag. Isang malutong na tunog ang umaling-aungaw sa tahimik na silid. Tama na, Consuelo. Sigaw ni Tita Mercedes, ang mukha ay namumula sa galit. Sumusobra ka na, pamilya tayo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kitang sirain ang sarili mong anak. Napatulala si Consuelo, hawak ang namumulang pisngi. Ang lahat sa silid ay hindi makagalaw sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ni Daniel. Nakita niya ang pangalan ni Luz sa screen. Sinagot niya ito. Narinig niya ang takot at pagmamadali sa boses ng kasambahay. Sir Daniel, si Ma'am Michelle po, sir. Kailangan ninyong umuwi ngayon din. Dumudugo po siya. Ang mga salita ni Luz ay tumago sa pandinig ni Daniel na parang mga pako. Dumudugo po siya. Sa isang iglap ang ingay ng family lunch. Ang gulat sa mukha ng kanyang mga kamag-anak. Ang sampal na ibinigay,
Ni Tita Mercedes kay Consuelo, lahat ay naglaho. Wala nang iba pang mahalaga. Papunta na ako. Sigaw niya sa telepono, hindi na nag-abalang magpaalam. Tumatakbo siyang lumabas ng bahay nilagpasan ang tulalang si Consuelo at ang nag-aalalang si Tita Mercedes. Ang pagmamaneho niya pauwi ay isang malabong alaala ng mabilis na takbo mga busina at ang walang humpay na pagkabog ng kanyang puso sa dibdib. Isang panalangin lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Huwag po ninyong pabayaan ang mag-ina ko. Huwag po pakiusap. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Michelle sa sofa maputla at nanginginig habang si Luz ay naglalagay ng malamig na bimpo sa kanyang noo. May bahid ng dugo sa laylayan ng damit ni Michelle. Hindi ito marami, ngunit sapat na para magpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Tara na, sabi ni Daniel. Binuhat si Michelle ng buong ingat na tila ito ay gawa sa babasaging salamin. Dadalhin kita sa ospital. Sa emergency room ang bawat minuto ay tila isang kawalang hanggan. Si Michelle ay agad na ipinasok at naiwan si Daniel. Sa waiting area ang kanyang mga kamay ay nanginginig ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo ng kanyang asawa. Sinubukan niyang tawagan si Dr. Camille at sa kabutihang palad ito ang on-call na OBGYN sa ospital ng gabing iyon. Pagkaraan ng isang oras na parang habambuhay lumabas si Dr. Camille. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit kalmado. Daniel, sabi niya, makinig ka. Hindi ito premature labor. Nabitawan ni Daniel ang isang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ngunit patuloy ng doktora, ito ay isang babala. Ang pagdurugo ay sanhi ng matinding stress. Sumagad na ang katawan ni Michelle. Kung uuwi siya at babalik sa parehong sitwasyon, hindi ko masisiguro na hindi ito mauulit. At sa susunod, baka hindi na natin sila mailigtas. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Daniel, ang boses ay desperado. Kailangan niyang manatili rito, sabi ni Dr. Camille. Ia-admit ko siya. Dito masusubaybayan namin ang presyo niya ang kalagayan ng bata. At higit sa lahat, malalayo siya sa pinagmumulan ng kanyang stress. Mananatili siya rito hanggang sa araw na siya ay manganak. Ang desisyon ay tila isang hatol, ngunit para kay Daniel ito ay isang biyaya. Sa ospital ligtas sila. Sa ospital walang makakapanakit sa kanila. Dinala si Michelle sa isang pribadong silid. Malinis, tahimik at amoy gamot. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng fetal heart monitor, isang ritmikong tibok na nagpapatunay na ang kanilang anak ay buhay at lumalaban. Hindi ako aalis sa tabi mo, sabi ni Daniel, hinawakan ang kamay ni Michelle. Natutulog na ito dahil sa gamot na ibinigay, ngunit hinigpitan nito ang hawak sa kanya. Kinuha ni Daniel ang kanyang cellphone at tinawagan si Francis. Gabi na, ngunit alam niyang gising pa ang kaibigan. Francis, sabi niya sa sandaling sumagot ito. Nasa ospital kami. Okay si Michelle, pero kailangan siyang manatili rito hanggang manganak. Diyos ko, anong nangyari? Ikinuwento ni Daniel ang lahat. Ang pagdurugo, ang utos ng doktor. Tama na, Daniel. Sabi ni Francis, oras na para tapusin ito. Oo. Sagot ni Daniel, ang boses ay malamig at desidido. Gusto kong idemanda mo siya sa lahat ng posibleng kaso. Harassment, defamation, filing of malicious reports, lahat. Ipakita mo sa kanya na tapos na ang laro. Gagawin ko. Pangako ni Francis. Hayaan mo na akong bahala dito. Alagaan mo lang ang mag-ina mo. Kinabukasan ang unang bisita ay hindi inaasahan. Ang ina ni Michelle, si Aling Lourdes, na dumating mula sa kanilang probinsya. Isang babaeng simple, may mga kulubot na sa mukha dala ng hirap ng buhay at may mga matang puno ng pagsisisi. Anak, sabi ni Aling Lourdes, lumuluha habang papalapit sa kama ni Michelle. Patawarin mo ako.
Gising na si Michelle at nagulat nang makita ang ina. Tumawag sa akin ang mama ng asawa mo. Patuloy ni Aling Lourdes. Sinabi niyang sinungaling ka, na minamanipula mo si Daniel. At ako na sarili mong ina, naniwala ako sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Dapat ikaw ang pinaniwalaan ko. Ang eksena ay isang tahimik na pag-iyak. Isang ina na humihingi ng tawad, isang anak na matagal nang uhaw sa pag-unawa ng sariling ina. Ang sugat na nilikha ni Consuelo ay umabot na pala hanggang sa pamilya ni Michelle. Nang hapong iyon, dumating si Tita Mercedes. May dala siyang pagkain para kay Daniel at isang maliit na bulaklak para kay Michelle. Kumusta na siya? Tanong niya. Magiging maayos din siya, sagot ni Daniel. Umupo si Tita Mercedes sa tabi niya. Tumawag ang ate mo. Umiiyak. Nagtatanong kung nasaan kayo. Hindi sumagot si Daniel. May ibinigay siya sa akin. Sabi ni Tita Mercedes, kinuha ang isang sobre mula sa kanyang bag. Para sa inyo raw. Ayaw kong dalhin, pero nagmakaawa siya. Sabi niya, kung hindi ninyo babasahin, itapon ko na lang. Kinuha ni Daniel ang sobre. Sulat kamay ni Consuelo ang nasa labas. Tiningnan niya si Michelle na tumango nagbibigay ng pahintulot. Binuksan niya ito at binasa ng malakas. Ang sulat ay puno ng mga salitang paikot-ikot, mga pagtatangkang magpaliwanag. Ngunit sa pagitan ng mga linya may isang bagay na bago, desperasyon. Daniel, hindi ko sinasadyang saktan kayo. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ka ang nag-iisa kong anak. Patawarin ninyo ako. Hayaan ninyo akong bumawi. Hayaan ninyo akong makita ang apo ko. Tiniklop ni Daniel ang sulat. Huli na ang lahat, sabi niya. Talaga bang huli na anak, tanong ni Tita Mercedes. Tumingin si Daniel sa kanyang asawa na mahimbing nang natutulog ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa monitor na nagpapakita ng malakas na tibok ng puso ng kanilang anak. Ang silid na ito, na may 4 na puting pader at amoy antiseptic, ay naging kanilang kanlungan. Ang unang lugar kung saan naramdaman nilang tunay na ligtas. Oo, tita, sagot ni Daniel. Ang pagpapatawad ay posible siguro balang araw, pero ang pagtitiwala, nasira na niya iyon ng tuluyan. Ang katahimikan sa silid ng ospital ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Isang kapayapaan na ipinaglaban nila ng husto. Alam ni Daniel na marami pang laban sa hinaharap sa korte sa loob ng kanilang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng silid na iyon, kasama ang kanyang mag-ina, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang digmaan sa labas ay maaaring magpatuloy, ngunit sa wakas, ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng kapayapaan. 5 araw na ang lumipas sa loob ng tahimik na santuwaryo ng silid sa ospital. Ang presyo ng dugo ni Michelle ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Si Daniel ay hindi umalis sa kanyang tabi, natutulog sa hindi komportableng sofa na nagiging kama, kumakain ng pagkain mula sa ospital at naliligo sa maliit na banyo ng silid. Si Luz ang nagdadala ng malinis na damit araw-araw, nananatili ng ilang oras para makipagkwentuhan kay Michelle at magbigay ng kaunting aliw mula sa labas. Ang kanilang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid na yon, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga sila ng maluwag. Walang takot na may biglang darating. Walang pangamba sa bawat pagring ng telepono. Tanging ang ritmikong tunog ng fetal monitor ang kanilang kasama, isang pangako ng buhay na paparating. Isang gabi habang nagbabasa ng libro si Daniel sa tabi ng kama ni Michelle, bigla itong napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay biglang sumimangot sa sakit. Daniel, sabi niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Parang may kakaiba. Agad na tumayo si Daniel at tinawag ang nurse. Dumating si Dr. Camille. Makalipas ang ilang minuto ang mukha ay kalmado at nakatuon.
Matapos suriin si Michelle, tumingin siya sa kanila. Oras na. Simpleng anunsyo niya. Pero kulang pa po ng mahigit 1 linggo. Sabi ni Daniel, ang takot ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanya. Minsan ang mga sanggol ay may sariling timetable. Sagot ng doktora na may maliit na ngiti. Malaki na siya at sapat na sa lakas. Magiging maayos ang lahat. Ang sumunod na 6 na oras ay isang malabong halo ng sakit, takot, pag-asa at pagmamahal. Ang mga contraction ay nagsimula ng mahina, ngunit unti-unting lumakas at naging mas madalas. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Michelle. Sa bawat paghila bumubulong ng mga salita ng pag-encourage, kahit na pakiramdam niya ay sasabog na ang sarili niyang puso sa kaba. Kaya mo yan, mahal. Paulit-ulit niyang sinasabi, pinupunasan ng pawis sa noon nito. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Hindi ko na kaya. Humihikbing sabi ni Michelle sa pagitan ng mga paghilab. Ang sakit-sakit na. Kaunti na lang. Sabi ni Daniel, tinitingnan ang monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ng kanilang anak, malakas at matatag. Malapit na ang anak natin. Kaunti na lang. Dinala sila sa delivery room. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga tunog ng mga makina ay nakakabingi. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tanging ang mga mata ni Michelle ang nakikita ni Daniel. Mga matang puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang determinasyong hindi pa niya nakikita kailanman. Isa pa, Michelle, itulak mo. Sigaw ni Dr. Camille. Sa isang huling malakas na puwersa, isinuko ni Michelle ang lahat ng kanyang lakas. At pagkatapos, sa gitna ng kontroladong kaguluhan ng silid, isang tunog. Ang pumunit sa hangin. Isang malakas, malusog na iyak. Ang pinakamagandang tunog na narinig ni Daniel sa buong buhay niya. Babae. Masayang anunsyo ni Dr. Camille, ang ngiti ay abot tenga. Malusog, perpekto at napakalakas ng baga. Inilagay ng nurse ang maliit na sanggol na balot pa sa dugo at vernix sa dibdib ni Michelle. At sa sandaling iyon, nakita ni Daniel ang kanyang asawa na magbago. Ang babaeng pagod at nasasaktan ay naging isang ina. Ang lahat ng sakit sa kanyang muka ay napalitan ng isang pagmamahal na dalisay at walang kapantay. Hello, mahal ko. Bulong ni Michelle, hinahaplos ang maliliit na pisngi ng sanggol. Hello, prinsesa ko. Ang tagal kang hinintay ni Mommy. Umiiyak si Daniel, hindi na pinansin ang pagtago nito. Ganoon pala ang pakiramdam. Ganoon pala ang makita ang isang himala. Hinawakan niya ang ulo ng sanggol na puno ng maitim na buhok gamit ang isang nanginginig na daliri. Perpekto siya. Bulong niya. Kasing perpekto ng nanay niya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Michelle, hindi inaalis ang tingin sa kanilang anak. Matagal na itong pinag-isipan ni Daniel. Sa mga gabing hindi siya makatulog sa mga sandaling puno ng kawalan ng katiyakan, isang pangalan ang laging bumabalik sa kanyang isipan. Luz, sabi niya. Tumingin si Michelle sa kanya, nagulat. Dahil kay Luz Viminda, paliwanag ni Daniel. Ipinagtanggol niya tayo noong wala nang ibang gumawa. Karapat-dapat siya sa karangalang ito. Luz. Sinubok ni Michelle ang pangalan habang nakatingin sa kanilang anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Luz Mendez, gusto ko yan. Mahal ko yan. Nang dalhin ang sanggol para sa mga unang pagsusuri, hinawakan ni Michelle ang kamay ni Daniel. Nagawa natin. Sabi niya habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan. Sa kabila ng lahat, nagawa natin. Ikaw ang gumawa. Sabi ni Daniel, hinahalikan ang kamay nito. Napakalakas mo. Magkasama tayong naging malakas. Pagtatama niya, kinabukasan ng balita, ay kumalat na. Ang unang bisita ay si Tita Mercedes, may dalang mga pink na lobo at isang malaking bouquet. Umiyak siya nang makita ang sanggol sa likod ng salamin ng nursery. Kamukhang kamukha mo siya, Michelle.
Sabi ni Tita Mercedes, pinupunasan ang kanyang mga luha. Magiging kasing ganda ng nanay niya. Gusto mo siyang makilala, alok ni Michelle. Nang unang binuhat ni Tita Mercedes, ang maliit na si Luz muling bumuhos ang kanyang mga luha. Welcome sa mundo, munting anghel. Mayroon kang pinakamatatapang na mga magulang na kilala ko. Si Luz Viminda ay dumating kinahapunan pagkatapos ng kanyang trabaho. Nang malaman niyang ipinangalan sa kanya ang bata, napahagulgol siya. Hindi ko po karapat-dapat sa ganitong karangalan, ma'am sir. Umiiyak niyang sabi. Naging duwag po ako ng maraming beses. Pero noong pinakakailangan nagsalita ka. Matatag na sabi ni Michelle. Naging saksi ka. Tinulungan mo kaming manalo. Luz, napakahalaga mo sa amin. Binuhat ng matandang babae ang sanggol na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Poprotektahan ko ang batang ito na parang sarili kong apo. Ipinapangako ko. Sa gitna ng tahimik na pagdiriwang na iyon, tiningnan ni Daniel ang kanyang bagong pamilya. Hindi lang sila tatlo. Kasama nila si Tita Mercedes na pinili ang katotohanan kaysa sa pagkakamag-anak. Kasama nila si Luz na pinili ang katapatan kaysa sa takot. Ito ang kanyang tunay na pamilya. Walang balita mula kay Consuelo. At sa unang pagkakataon, hindi yon mahalaga. Ang kanilang mundo ay kumpleto na. Ang unang sigaw ni Luz ay hindi lang isang sigaw ng isang bagong panganak. Ito ay isang sigaw ng tagumpay. Ang simula ng isang bagong buhay, malayo sa anino ng nakaraan. Ang ikatlong araw sa ospital ay nagdala ng isang hindi inaasahang paghahatid. Isang nurse ang pumasok sa silid, tulak-tulak ang isang cart na may malaking karton na kahon. May delivery po para sa inyo. Sabi niya, iniiwan ang kahon sa mesa. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging ang pangalan lang ni Michelle. Nagkatinginan sina Daniel at Michelle. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Maingat na binuksan ni Daniel ang kahon. Sa loob nakapatong sa isang kama ng puting satin ay isang magandang nakabind na photo album. Balat nito ay gawa sa tunay na leather at sa gitna ay nakaukit ang mga salitang, "Para sa aking apo." Nanginig ang kamay ni Daniel habang binubuklat niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga luma at kupas na larawan niya. Noong siya ay sanggol, isang paslit na natututong maglakad, isang batang lalaki sa kanyang unang araw sa eskwela, isang tinedyer na may awkward na ngiti. Mga sandali na tanging si Consuelo lamang ang mayroon. Mga alaalang binuo nilang dalawa bago pa ang lahat ay naging komplikado. Sa unang pahina may isang maikling sulat isinulat sa pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay. Para sa aking apo Luz, ito ang mga larawan ng iyong ama noong siya ay bata pa. Para malaman mo kung saan ka nanggaling, para makilala mo ang kwento ng iyong pamilya. Isang araw kung papayagan ng iyong mga magulang, gugustuhin kitang makilala. Ngunit sa ngayon, mamahalin kita mula sa malayo. Ang iyong lola na nagnanais maging mas mabuti, Consuelo, isinara ni Daniel ang album. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng buong nakaraan niya. Walang paghingi ng tawad, walang pagmamakaawa. Isang simpleng handog lamang, isang tulay na sinusubukang itayo mula sa mga guho. Kinuha ni Michelle ang album mula sa kanya at binuklat ang mga pahina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga larawan ay magaganda, sabi niya. Ang taba mong sanggol. Sinusubukan niya, sabi ni Daniel. Totoo man o hindi, sinusubukan niya. Tumingin si Michelle sa kanya, ang mga mata ay seryoso. At tayo, bibigyan ba natin siya ng pagkakataon? Tumingin si Daniel sa kanilang anak na natutulog sa bassinet sa tabi ng kama. Napakaliit, napaka-perpekto na puno ng hinaharap. Ang batang ito ay karapat-dapat sa isang buong pamilya. Ngunit karapat-dapat din ito sa kapayapaan. Balang araw, sabi ni Daniel, hinawakan ng kamay ni Michelle.
Kapag napatunayan niyang nagbago na siya, na may mahigpit na mga hangganan, na may napatunayang therapy, pagkatapos ng maraming buwan, marahil mga taon ng pare-parehong pag-uugali. Ngunit ang ating prioridad ay palaging protektahan ang ating pamilya. At kung magiging banta siya ulit, kahit katiting hinding-hindi na siya makakalapit. Sumasang-ayon ako, sabi ni Michelle. Isang linggo pagkatapos pinayagan ng umuwi si Michelle, habang inilalagay ni Daniel ang kanilang anak si Luz sa car seat, isang pakiramdam ng nerbiyos at kagalakan ang bumalot sa kanya. Ito na iyon, ang simula ng kanilang buhay bilang isang pamilya ng 3. Paglabas nila ng ospital, isang maliit na grupo ang naghihintay sa kanila sa may entrance. Si Tita Mercedes kasama ang 2 pinsan ni Daniel na kumampi sa kanila. Si Luz Viminda may hawak na isang malaking bouquet. Si Attorney Francis na naging higit pa sa isang abogado at naging isang tunay na kaibigan. At sa ikinagulat ng lahat ang ina ni Michelle, si Aling Lourdes. Nay, halos pabulong na, sabi ni Michelle. Lumapit ang matandang babae, nag-aatubili ang mga hakbang. Ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak. Sabi ni Aling Lourdes, ang boses ay basag. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng husto nang mas pinaniwalaan ko ang babaeng iyon kaysa sa sarili kong anak. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong makilala ang apo ko. Tumingin si Michelle kay Daniel na tumango. Ibinigay ni Michelle ang sanggol sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, binuhat ni Aling Lourdes ang kanyang apo. Ang pangalan niya ay Luz, sabi ni Michelle, at maaari mo siyang bisitahin kahit kailan mo gusto. Pero Nay, kailangan ninyong maintindihan. Kami ni Daniel ay isang koponan. Ang nangyari ay nagpatatag sa amin at walang sino man ang makapaghihiwalay sa amin muli. Tumango si Aling Lourdes, hindi makapagsalita. Hinahagkan lang ang apo habang umiiyak. Sa sasakyan, pauwi mabagal ang pagmamaneho ni Daniel habang si Michelle ay bawat 5 segundo ay sumusulyap sa likod. Ayos lang ba siya? Tanong ni Daniel sa 10 beses. Perpekto siya. Sagot ni Michelle. Natutulog na parang isang anghel. Pagdating nila sa kanilang kalye, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Isang malaking banner ang nakasabit sa kanilang gate, gawa sa puting tela na may mga pink na letra, Welcome Home, Princess Luz. Pagbukas ng gate, ang hardin ay pinalamutian ng mga lobo. Si Luz Viminda pala ang nag-organisa ng lahat. Mayroon pang cake at pansit sa kusina. Hindi niyo na po kailangang mag-abala. Sabi ni Michelle, naluluha sa tuwa. Bawat prinsesa ay karapat-dapat sa isang royal welcome. Sagot ni Luz Viminda na may malaking ngiti. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, naiwan sina Daniel at Michelle sa baby room na inihanda nila ng may buong pagmamahal. Si Luz ay natutulog sa kanyang bagong kuna, balot sa isang pink na kumot. Tingnan mo ang ginawa natin. Bulong ni Michelle, hinahaplos ang pisngi ng kanilang anak. Isang buhay, isang pamilya, isang hinaharap. Ikaw ang gumawa niyan, pagtatama ni Daniel. Tiniis mo ang mga bagay na hindi dapat tiisin ng sino man at sa kabila noon, pinili mo ang pag-ibig kaysa sa pait. Magkasama nating pinili. Sabi ni Michelle, niyakap siya ni Daniel. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Ang nanay ko maraming taon niya kung sinubukang turuan tungkol sa pamilya, katapatan at pag-ibig. Pero ikaw ang tunay na nagturo sa akin. Humarap siya kay Michelle. Ipinakita mo sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o obligasyon. Ito ay tungkol sa pagpili. Tungkol sa paggising araw-araw at pagpili na magmahal, lumaban at manatili. At magpapatuloy ka bang pumili? Tanong ni Michelle, ang mga mata ay nagniningning. Hinalikan ni Daniel ang kanyang noo. Araw-araw, magpakailanman. Gumagalaw sa kanyang pagtulog ang maliit na si Luz,
Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas ang kanilang tahanan ay napuno ng kapayapaan. Isang kapayapaan na pinaghirapan pinaglaban at ngayon ay kanila ng tuluyan. Ang mga bagong simula ay madalas na masakit, ngunit para sa kanila, ito rin ay napakatamis. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong ngunit magandang halo ng mga gabing walang tulog, pagpapalit ng lampin, at ang matamis na amoy ng baby powder. Ang kanilang bahay na dating naging entablado ng takot at pighati ay napuno na ngayon ng mga bagong tunog ang mahinang pag-iyak ni Luz kapag nagugutom ang malambing na oyaye ni Michelle at ang malakas na halakhak ni Daniel tuwing ngumingiti ang kanilang anak. Bumalik si Daniel sa trabaho ngunit iba na siya. Ang dating career-driven na arkitekto ay natutong umuwi ng maaga. Mas pinipili niyang paliguan ang kanyang anak kaysa dumalo sa mga social event. Nahanap niya ang isang uri ng tagumpay na hindi maibibigay ng anumang kontrata o proyekto. Si Michelle naman ay unti-unting namukadkad. Ang dating anino ng takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kumpiyansa ng isang ina. Nagsimula siya niyang magpinta muli, isang libangan na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat hagod ng brush sa canvas ay isang pagpapalaya, isang pagbawi sa kanyang sarili. Ang kanilang pamilya ay lumago sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Si Tita Mercedes ay naging isang lola sa lahat ng paraan. Maliban sa dugo, laging may dalang pasalubong at mga kwento. Si Aling Lourdes ay bumibisita mula sa probinsya isang beses sa isang buwan. Bawat pagbisita ay isang pagkakataon upang pagalingin ang kanilang nasirang relasyon. At si Luz Viminda, ang tapat na kasambahay, ay naging isang pundasyon ng kanilang tahanan, ang tagapag-alaga hindi lang ng sanggol, kundi pati na rin ng kapayapaan sa loob ng bahay. Si Consuelo ay nanatiling isang anino sa malayo. Nakatanggap sila ng mga update mula kay Tita Mercedes. Seryoso raw ito sa kanyang therapy. Ibenta raw nito ang malaking bahay ng pamilya at lumipat sa isang mas maliit na kondo. Sinimulan daw nitong magboluntaryo sa isang ampunan. Mga hakbang ito maliliit ngunit makabuluhan. Nagpapadala siya ng mga regalo para kay Luz tuwing Pasko at kaarawan nito, laging sa pamamagitan ni Tita Mercedes, hindi kailanman lumalabag sa invisible na hangganan na kanilang itinakda. Isang gabi sa unang kaarawan ni Luz, ang kanilang hardin ay puno ng mga bisita. Isang simpleng pagdiriwang kasama lamang ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang pinapanood ni Daniel si Michelle na tinutulungang hipan ni Luz ang kandila sa kanyang cake, isang pakiramdam ng lubos na pasasalamat ang bumalot sa kanya. "Masaya ka ba?" Bulong niya sa asawa. Ngumiti si Michelle, ang mga mata ay nakatuon sa kanilang anak na pumapalakpak sa tuwa. Higit pa sa masaya, buo. Sa wakal, pakiramdam ko ay buo ako. Pagkatapos ng party, habang natutulog na si Luz sa kanyang kuna, magkayakap silang nakaupo sa veranda, nakatingin sa mga bituin. "Naalala mo ba noong sinabi mong tinuruan kita kung ano ang tunay na pag-ibig?" Sabi ni Michelle. "Araw-araw kong naaalala," sagot ni Daniel. "Sa tingin ko, pareho nating tinuruan ng isa't isa." Sabi ni Michelle. "Ipinakita mo sa akin na karapat dapat akong ipaglaban, na ang pag-ibig ay hindi pagtitiis, kundi proteksyon. At ipinakita mo sa akin na ang tahanan ay hindi isang lugar." Dagdag ni Daniel. "Hindi ito gawa sa kahoy o bato. Ito ay kung nasaan ang mga taong mahal mo. Ito ay isang pagpili na ginagawa mo araw-araw. At pinipili kita, Michelle, araw-araw." Hinalikan niya ito. Ang halik na yon ay hindi na puno ng desperasyon o takot tulad ng mga halik nila sa gitna ng unos. Ito ay kalmado, panatag at puno ng isang pangako na mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Ang kwento nila ay hindi perpekto. May mga peklat na mananatili. May mga alaala na minsan ay babalik para magdulot ng sakit.
Ngunit ang mga iyon ay paalala na lamang ng kanilang pinagdaanan mga marka ng laban na kanilang ipinanalo. Si Consuelo Baca, balang araw, kapag si Luz ay sapat na ang gulang para makaunawa, maaari nilang subukang buksan muli ang pinto. Ngunit sa ngayon, ang kanilang pamilya ay kumpleto na. Sila ay nakahanap ng isang pamilyang binuo, hindi sa dugo, kundi sa katapatan. Isang tahanan na itinayo hindi sa yaman, kundi sa paggalang, at isang pag-ibig na napatunayang kayang lampasan ang pinakamadilim na bagyo at lumabas na mas maliwanag at mas matatag. Gumagalaw si Luz sa kanyang kuna, isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagkatinginan sina Daniel at Michelle at sabay na ngumiti. "Tayo na," sabi ni Michelle. "Tinatawag na tayo ng prinsesa natin." Tumayo sila magkahawak kamay at pumasok sa loob. Papunta hindi sa isang bahay na puno ng multo ng nakaraan, kundi sa isang tahanan. Isang tahanan kung saan ang bawat tibok ng puso ay isang salitang mahal kita. Isang tahanan kung saan sa wakas natagpuan nila ang kanilang kapayapaan. Ang laban ay tapos na. Ang buhay na puno ng mga di perpektong ngunit magagandang sandali ay nagsisimula pa lamang. At sa gitna ng lahat isang katotohanan, ang nananatiling malinaw, ang tunay na tahanan ay kung saan tumitibok ang puso. At ang mga puso nila sa wakas ay tumitibok ng sabay-sabay sa iisang ritmo sa loob ng mga pader na kanilang pinaglaban para maging isang tunay na kanlungan.